Alas 5 G's na! Tutukan, Subuga Webes. Ginabanta 2.3 pesos kada kilowatt hour nga saka sa sukot sang kuryente. Ipatuman sang Eleco 1 subong nga July billing. More power sa Iloilo City, may pagsaka man. Pagsakit sang isa ka vlogger sa tutoy bilang content. Ginpakamalaot sang Animal Rights Group. Preso sang Oton Police nga may kaso nga rape nagpalagyo samtang ginapaidalom sa medical examination. Pagpalagyo na hulikam. Lalaki na hulikam nga nagapangawat sang mga CCTV camera sa San Carlos City. Kag kakulang sang mga manunudlo kag pasilidad, kasubong sang mga hulot klasihan, ginaatubang man nga problema sa edukasyon. Paano ini masolusyonan? Ini ang Bratsada Balita. Mayong hapon mga kapuso, mayong hapon Adrian. Mayong hapon man George sa nagapanguna nga balita sukod sa kuryente sang Eleco 1 sa Iloilo kag more power mga sa kaliwat subong nga bulan. Halos adlaw-adlaw nga yellow alert sa Visayas Grid ginatumod rason. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita live sa Barangay Tigum, Pavia, Iloilo. Kim? Jert Adrian, wala pa gani nakarecover ang mga konsumidor sa dako nga saka sa sukot sa kuryente sang nagligad nga bulan. Panibago naman nga saka preso ang ila tubangon subong nga Hulyo. Halin sa 13 pesos and 51 centavos per kilowatt hour nga sukot sa kuryente. Posible maglabot sa 15 pesos tubtob mas sobra. 16 pesos ang residential rate sa mga konsumidor sa Ileco 1 sa Iloilo. Hindi pa inipinala ang pangirabanta ang 2.3 pesos nga saka preso. Sunod sa Ileco 1, 60 tubtob 70% pa lang ini sa kabugusan nga tubtob 5 pesos kapag saka. Bangod ginpatuman ang staggered payment. Ang effect based sa spot market sa July nga billing nakalabot sa 21 pesos per kilowatt hour. 12 pesos sir. Sang last month. I-blend na sa aton nga generation mix. May actually significant nga increase sir. Ginatumod niya rason ang pagmahal sa presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market na Comduasam. Daw hindi na kahibalo ang konsumidor nga si Roque sang Barangay Tigum, Pavia, Iloilo sang himuon agud makatipid pa sa paggamit sang kuryente. 1,400 pesos gid ang gidugang sa bill sini sa kuryente sa Hunyo kumpara sang Mayo. Kabudlay bayaran. Ang imo nga na income to hindi na makakuan sa imo expenses. Kung pwede lang panubo-nubuan. Samtang ginabanta 28 centavos tubtob 30 centavos per kilowatt hour ang igasaka sa sukot sa kuryente sa Iloilo City. Siningon, posible maglabot sa 14 pesos and 17 centavos per kilowatt hour ang presyo sa kuryente sa syudad. Sunod sa more power, ginpatuman na nila ang staggered increase sa mga bulan nga mahimo mabayaran tubtob sa Disyembre. Kung hindi kita mag-staggered payment, ang increase is around 1 pesos and 60 centavos ang increase sa generation rate. So tama mag-yapon kitaan. Apisar sinintimos lang, bugat na kunini para sa pila ka konsumidor sa Barangay Infante Molo, Iloilo City. Bugat naman para sa amon nga magsaka gid may tani kun magbuhin-buhin lang bisan gamay. Last month, nakanan experience na namon ang increase from 4.7, naging mo kami 5.7. Mas dami pagigani ko, hindi na lang gid magsakap. Jert, sunod sa power distributors, may posibilidad nga magdubo na ang sukot sa kuryente sa bulan sa Agosto. Bangod nagdubo naman ang demand kag sa pagtupa sa mga temporaryo nga solusyon sa Department of Energy. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Vlogger sa Kawayan Negros Occidental giniimbestigaran matapos ginhimo nga content ang pagpanakit sa isa ka tutoy. Yari nagarat sa nga balita. English ng aso guys ay iro guys. Sa sini nga video, makita nga nga-vlog ang isang lalaki kaupod ang tutoy. Matiun-tion, gindapal sang lalaking tutoy nga naigo sa ulo. Nagtabog ang tutoy kag mabatian pa nga kasubo nga nagahibi ang sapa.
Naglabot sa masobra 600,000 ang views ang video. Madamo ang nakalantaw sa video, lakip ng animal rights advocate na si Daniel. That was really terrible because you can see the fear in that puppy's eye. And that itself is already animal cruelty, freedom from fear and distress. Base sa pahayag sa nagsakit sa tutoy sa pulis, for the content ang iyat tinutuyo. Bagay nga ginapakamalaot sa grupo. Animal cruelty is not acceptable, that you are liable to the law. The LGUs have to reach out in the small communities and have the people involved. Nagwas investigasyon sa Camarizan nga taga Kawayan, Negros Occidental ang vlogger nga si Jomon Granada, 18 anyos. Considering pag-ulang gid siya na gain sa mamos na iyak sa pingtri, pengen lang kuno nga makapakadlaw sa tawo. Nagapakigangot ng LGU sa barangay officials yung natala na ipatawag sa konseho ang vlogger. Hindi na siya joke. Ang amon tikang magkatawag kami sa iya. Gusto ko lang nga ipabaluman sa iyang aside from calling the attention sa office ni Mayor, gusto man siya namon ipakadtoon sa SB because we really condemn it. Plano sa animal rights group nga magpasaka sa reklamo batok sa vlogger. Nakasaad sa Republic Act 8485 nga makabing nga criminal offense ang anumang sahi isang pagpanakit sa mga kasapatan. Magadepende sa sahi sang pagpangabuso ang penalidad. Gintinguan pa sa news team nga makuhaan sa bahayang vlogger apang wala pa sang sama sa amon mensahe. O pagka Herald Eka, Adrian Pretos ang naga. Sada! Mga kapuso, suspect nga yara sa kustudiya sang Uton Police nakapalagyo kadungan sa pagpaidalom sa iya sa medical examination. Suspect gilayon man nadakpan. Si Julius Villacaol may nagaratsada nga balita. Magita sa video ang lalaki nga nakahiyalo nga t-shirt. Sang primero, daw nagadali-dali lang ini, apang sang ulihi, nagdalaga na. Nakitaan pagid ini sa isa ka separado nga kuha sa CCTV. Ang lalaki amo ang 29 anyos nga si alias Ron, POPC o con person under police custody sang Uton MPS. Kahapon sang aga, gindala ini sa Uton RHO para ipaidalom sa medical examination antes i-remit sa BJMP District Jail sa Putotan, Iloilo. Naglisensya lang ini nga magamit sa CR, apang naglusot sa bintana sa likod para makaeskapo. Nakapalagyo siya to sa comfort room kay nag-ask siya sa police nga nagbantay for personal necessity. Pasado las 2 ang hapon, liwat na dakpan si Ron sa Barangay Poblacion East. Nakaposas ang duha sini kakamot sa nalagyo. Sang nadakpan, nahukas na sini ang posa sa isa kakamot. Alambre kuno ang gingamit sini. Ang space to medyo open, kangkungan, may tubig, so dito siya nagasalong, mga ulo niya lang nagawa. June 26 ang gintakop sang Uton Police si Ron matapos ginreklamo sang rape. Wala ini nagpatag sa kapulisan kung nga nagpalagyo. Apang sang Martes ang gabi, sang nahibaloan nga may commitment order nga ginpagawa ang korte para sa pagsaylo sa iya. Daw hindi kuno ini mahimos. Kahapon, gintuyo sang Uton Police nga i-remit si Ron sa BJMP. Apang wala ginbaton matapos makitaan sa mga gasgas si Alawas bangod sa iya pagpalagyo. Naka-confine ini subong sa Gimbal District Hospital. Kung maklear sa examination, iproseso liwat sang Uton Police ang pagsaylo sa iya sa BJMP. Ginmandoan naman ang duha ka pulis nga escort ng dayron sang sila ang gindala sa RHO nga magsumitar sang explanation. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaol, ang naga Ratsada! Kapuso, ginsuspende naman ang face-to-face classes sa University of Negros Occidental Recoletos bangod sa isa ka mensahe sang pagpamahog. Ginanunsyo sa social media page sa universidad nga ginpapaurian ay mga estudyante samtang nagapadayon ang investigasyon. Sa mensahe ginpadala sa isa kaginikanan, nakasaad ang mga nagaplano ng armadong grupo nga manggamo sa pinakamay eskwelahan lakip ang duha ka eskwelahan sa Bacolod City. Sa pagpadulong sa news team sa isa ka high school sa syudad, ginpahayag sa estudyante nga ginapapauli man sila para sa ila seguridad. Ginkumpirma naman sa alkalde nga nakabaton sa report ang kapulisan nga may nakita nga bala kang sulad sa sulod sa senior high school building sa university. Sa pagchekyar sa Bacolod City Police, napamatudlan nga wala sa security threat kag wala na sang dapat kabalakan sa seguridad sang mga estudyante. Sa iban pang balita, pila ka kontraktor kag mga opisyal sang gobyerno ginpasakaan sang reklamo sa ombudsman kaangot sa ginaligar maanomaliya nga mga proyekto sa Antique. Si Julius Villacaol may nagaratsada nga balita.
Bit-bit ang 5 ka mga maleta nga puno sa dokumento. Nagpadulong sa talatapan sang Ombudsman Western Visayas ang grupo sang Amlig Antique Alliance. Ginsumiter sa mga ini ang ilang mga reklamo batok sa pila ka kontraktor, kag opisyal sang DPWH kag DENR-EMB, kaangot sa ginaligar korupsyon kag pagguba sa palibot sa pag-obra sa mga infrastructure project sa probinsya. Kami sa Amlig Antique Alliance nag-support lang sa mga complainants nga private citizens sang mga Antiqueños. Ang 5 ka mga kontrata nga sakop sa mga reklamo ang ginimplementar halin 2019 tubtob 2025. Kung basehan ang kantidad nga natapik sa mga maleta, ang mga proyekto ang may kabugusan nga balor nga masobra 600 million pesos. Apang suno sa grupo, madamo pa sila sing inugfile nga reklamo bangod ang mga questionable nga mga kontrata sa probinsya naglabot sa 91 kag may kabugusan nga balor nga naglabot sa 7 billion pesos. We are preparing, maybe next week we'll be filing again. Pero basi dito na kami sa Manila mag-file. Sa mga respondent, ginhingadlan sang grupo nagikan sa mga kontraktor sa Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, kag anay ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nagpadala sang mensahe ang news team sa talatapan ni Ang, apang wala pa inisang ginpagawa nga pahayag. Ang complaint ang ipadala sa Office of the Ombudsman sa Cebu para sa evaluation kung may probable cause. Ipahibaluman sa mga complainant kung mangindakitad na ini. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaon, ang naga Ratsada. Bantayan. Kakulang sa mga manunudlo kag pasilidad kasubong sa mga hulot klasihan ginaatubang man nga problema sa edukasyon. Paano ini masolusyonan? Tutukan sa pagbalik sang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Ini ang Ratsada Balita. Mga kapusong masobra, 1 milyon ka estudyante sa Western Visayas ang nagbalik eskwela sini nga school year. Ano bala kahanda ang Department of Education para masiguro nga wala sang learner nga maulihi sa ila pagtuon? Ini ang gintutukan sa ikaduhang nga bahin sang Tatak Ratsada Report ni Zen Kilantang Sasa. Sa pagpaninghuha sa mga ginikanan nga buligan ang pagtuon sa ila kabataan, ano naman nga tikang ang ginahimo sang DepEd sa mga mayor nga mga problema? Kaangay sang kakulang sa manunudlo kag hulot klasihan. Isa ka milyon na ang estudyante sa Western Visayas subong nga tuig. Dungan sa nagadamo nga mga estudyante sa publiko nga bulutuan, ano kahanda ang DepEd nga masolusyonan ang problema sa edukasyon? Sa tunga sa estado sang edukasyon sa mga kabataan, mayor man nga problema nga ginsugata sang DepEd subong nga school year ang kakulang sa manunudlo kag hulot klasihan. Diri sa Western Visayas, may kabuusan nga 46,484 ang teaching personnel apang may masobra 1,500 ang wala pa napunan nga mga posisyon. Pila abi sa mga licensed professional teacher, mas ginpili nga magtudlo sa abroad. Isa na diri si Ma'am Doan nga nag-obra sa Vietnam sadto sa sulod sang 3 ka tuig. Pero sa nakita nga mas mapuslano ng iya propesyon diri sa pungsod, ginpakamaayos sini nga magsaylo sa DepEd bilang public school teacher. Luwas sa manubok nga sweldo, isa man sa iya nakita nga realidad ang mas madamo nga workload sa mga manunudlo diri ikumparar sa abroad. Pero apisar sini, mas ginpili ni Ma'am nga diri magserbisyo. Hindi mabayluhan sa dito kaysa diri. So lain gid ang enjoyment nga makuha mo nga makashare ang mga bata nga maintindihan mo. Unlike dito nga, syempre may language barrier. So, ang communication, ang connection mo towards your students is very different. Sini nga school year, nagtransition na ang DepEd sa basic education calendar. Halin sa 4-quarter system, ginbuslan sang 3-term system. Ini nagatunga sa 201-day school year agud malikawan ang learning disruptions kag mapanubo ang administrative burden sa mga manunudlo. Natunga sa 3 ka blocks ang isa ka term. Opening block sa diin ginabutang ang tanan nga activities kag assessments. Sunod, may instructional block kag end of term block. Mga 60 days na siya nga instructional block. Ang ining instructional block intended gid niya sa pagtuon sa teaching and learning sa aton sining mga kabataan. Optional ang pagpatuman sang 3-term school calendar sa private schools kag state universities.
Pila ka hulot klasihan ang nahalitan sa nagluntad ang linog sang tinalikdan nga tuig. Isa na diri ang Iloilo Central Elementary School. Nakitaan sang paglitik ang pila ka building kag ginpaidalom sa retrofitting. Kinanglan gid sang kabataan magbalik sila face to face 100%. Kay syempre it affects emotionally, psychologically, no, the preparation of the children, and it bothers us. Sa subong, yara sa 5,696 ang kulang nga hulot klasihan sa Western Visayas. Pero halos wala gani maglabot sa anong kagatos ang ginpatukod sang gobyerno. 316 ang nahuman na, samtang 238 ang under construction. Madamo sa mga panghangkat nga ginapangatubang ang Department of Education. Gani nagalaom ang tagsa ka pumuluyo nga masolusyonan ang mga issues sa edukasyon. Kapareho na lang sa kakulang sang hulot klasihan kag mga maestra. Pinaagi sini, mapasangkad pa ang kalidad sang edukasyon sa rehiyon. Upod kay Cyril Renduque, Zen Kilantang Sasa, ang naga Raksada! Pagtaban sang riding in tandem suspect sang duha kalitsyon manok sa Bacolod City na hulikan. Yaring nagaratsada nga balita. Sa kuha sang CCTV, makita nga nanaog sa motorsiklo ang lalaki kag nag-order sang duha kalitsyon manok. Ginayon naman ini ginpreparar sa nagabaligya nga lalaki kag ginhatag sa mga nagbakal. Apang sang nabato na ang duha ka lechon manok, imbis nga magbayad, madasig nga nalagyong duha ka lalaki sakay sa motorsiklo. Natabo ini sa Barangay Elhis, Bacolod City. Wala ko na naghunahuna ang nagabantay nga si Charito, 19 anyos nga malagyo ang duha. Kumpiyansa lang ko kay may ara man sila kwarta gin uyatan mo. Para to sila kwarta pero why siya nagbayad? Kuha niya mismo ang manok. Naglabo sa masobra 500 pesos ang balor sa manok na nataban sa duha ka suspect. Nagpasalamat ini, bangod wala naging charge sa iya. Kinibisigaran na sa kapulisan ng insidente. Na-generate na nato ng ilang photo based dito sa CCTV na nakuha. And isa sa mga initiative naton diri sir is to print out and distribute naton ini sa mga tindahan, especially sa mga manukan, kag at least they will be aware. Upod kay Harold Icang, Adrian Bretos, ang naga Raksada! 65,000 pesos nga cash gintaban sa menor de edad nga nagransak sa sari-sari store sa Pasay City. Si Kim Salinas may nagaratsada nga balita. Makitaan sa sining video ang lalaki nga nagahinay-hinay sa pagsulod sa isa ka sari-sari store. Mation-tion, ginpalapatan sa ang CCTV camera kag gintuki. Ang lalaki sa video ang suspect sa pagpangransak sa isa ka tiyangge sa Barangay Hagimitan, Pasay City, Martes ang gabi. Ginapatian nag-agi ang suspect sa likod nga porsyon sang tiyangge paagi sa pagguba sang steel matting. Nataban sang suspect ang 65,000 pesos nga cash nga nabutang sa drawer sang tiyangge. Wala na tao kung gabi ang amon store. Dahil store man palibot mo. Kumplito ko, may CCTV. Tapos, sa in-between ka ito, nag-engage, sila nag-agi. Dahil may ventilation, wala nag-steel matting. Paagi sa CCTV, natumod ang suspect nga isa ka 17 anyos nga lalaki nga residente sang Barangay Magdungaw. Naaresto ini sang Pasay City Police kag gin-turnover sa Municipal Social Welfare and Development Office. Wala na recover sa minor de edad ang gintaban sa nga korta. Base sa kay ma'am sa sa biktima, mga lasing ko sabon, dira-dira sila nagtambay. Kaya sabat man siya pero ito ginapagin mo ala, yaman. Apis ang minor de edad, desidido magpasaka sa reklamo ang biktima. Kim Salinas ang naga Raksada! Sa Negros Occidental, lalaki nga nagpangawat sang CCTV cameras sa San Carlos City na dakpan sa kapulisan. Yaring nagaratsada nga balita. Sa sining CCTV footage, makita nga nagapanabon sang guya kag nagaduko ang lalaki. Mati-unti-on, nagdulom na ang kuha sang CCTV camera. Sa isa pa kaanggulo sa kusina, bitbit na sang lalaki ang ginkuha nga CCTV camera. Hinaliman nga nagdulom ang monitor matapos kuha sang lalaki ang CCTV camera. Kuha ang insidente sa isa ka kalanaan sa San Carlos City, Negros Occidental. Na-monitor sa tag-iya ang pagdulom sa camera. Rason nga iya ginpadulungan ang kalanaan kag kusina. Nakita namon sa na ang duha ka sa monitor nag-white na siya, nag-monitoring, live monitoring.
So pagkadto ko sa kitchen, nawala na ang duha ka CCTV sa dining area na nadula to ang duha ka nadula ang duha. Nataban sa lalaki 5 ka CCTV sa lugar. Pinagi sa CCTV, natumod sa kablisan ang laki kanadakpan sa Barangay 2, San Carlos City. Ginkilala ini kay Harel Ledon, 33 anyos. Amo man gid sa pihak nga bahing man nga balay gareklamo makawatan man sila. May ara pod sa other subdivision na ginkuha pod ang mong CCTV. They should be security conscious of their properties, especially sa mga panimalay, mga negosyo. Make sure that kurtahan nakapadlock kung gabi. Nagapangatuba ang suspect sa reklamo ng robbery. Upod kay Harold Eka, Adrian Pretos ang naga. Sada! 74 anyos na lalaki gintiro patay sa sulod sa Ibalay sa banwasang Ibi Magalona. Samtang sa Binalbagan, 16 anyos pilason matapos gintiro. Isa sa mga suspect, minor de edad man. Yaring nagrat sa balita. Ginsulod kagintiro sa 5 armado nga lalaki ang 64 anyos na lalaki sa Ibalay sa Sitio Maabo, Barangay San Isidro, Ibi Magalona. Ginkilalang biktima nga si Jerry Sorina, isa ka mangunghuma. Nakaangko ng biktima sa patal nga igo sa Tangkugo, Dughan, Cagtiil. As of now po sir, wala pa po kaming nakakalat na ganung information na maglilink sa mga NPA-related incidents. Hindi po tayo agad mag-claim ng mga ganyan. Based sa mismong kasama niya ng asawa po niya, biglaan po may pumasok ng mga armadong tao sa bahay po nila. Pinalabas po yung asawa. Na-recover sa scene of the crime operatives ang isa ka empty cartridge sa M16 rifle. Pilason ng 16 anyos sa lalaki matapos intiro sa 2 ka sospetsado sa Purok Santan, Barangay Claro, Binalbagan. Pinasat siya ang naagom sang biktima sa hot pursuit operation. Nadakpan ang 2 ka suspect sa Barangay Santo Rosario. Ginkilala maining nga Sanday Alas 2, 18, kang isa ka 17 anyos nga lalaki. Na-recover sa ila ang 38 caliber revolver, pingun kag mga bala. Our investigation disclosed that may prior silang alitan. They are member of groups. Yung minor na suspect po, properly turnover na sa ating DSWD. For the minors, lagi natin iisipin yung consequences ng ginagawa natin. Ginahanda ng kaso ng frustrated murder. Upod kay Harold Eka, Adrian Pretos ang naga. Sada! Ginpatawag kag gin-issuehan sang citation ticket ang isa ka empleyado sang Iloilo City Government. Ini matapos nakuhaan sang letrato nga nagamotorsiklo nga wala sang helmet. Klaro ini nga paglapas sa no helmet, no travel policy. Sa statement sang Iloilo City LGU, job hire employee ini nga na-assign sa beautification program. Panindugan sang LGU wala sila sang pinilian sa pagpatuman sang kasuguan. Ini ang Bratsada Balita. Ini ang Bratsada Balita. Mga kapuso, nakasugtan sang senator judges nga sa Lunes na pagdesisyonan kung magapagwa sang sapina ang impeachment court para sa tax records ni Vice President Sara Duterte kag bana sini nga si Attorney Man Scarpio. Ini ang ginanunsyo ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero matapos ang isa ka oras nga caucus ng senator judges sa ika-6 nga adlaw sa impeachment trial kahapon. Antes sina, nagdebate ang prosekusyon kag depensa. Punto ni House Prosecutor Representative Chel Jokno, may gahom ang impeachment court para isapina ang mga tax kag bank records ng Vice Presidente. Para naman kay Attorney Michael Powas ang defense team, magalapas ini sa kinamataron sa Vice Presidente sa due process kung magpasugot ang korte sa hingyo sa prosekusyon. 5 katistigos ang prosekusyon ang hindi na pagpresentar para sa alegasyon nga grave threats batok sa Vice Presidente. Ulihin nga maga-witness sa sining article si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa Lunes, July 20. Linibo ka aplikante nagdagsa sa Mega Job Fair yung ginparigayon sa Public Employment Service Office sa probinsya sang Iloilo. Si Julius Bilacaol may nagarat sa balita.
Bago lang nakagraduate sa kurso nga Hospitality Management si Megan. Kaghandom gid sini nga gilayon makaobra. Gusto ko sir nga gid ako financial, sir maging independent sa financial kay total fresh grad naman ako, gusto ko nga mangitagay ka obrat. Isa si Megan sa linibo ka aplikante nga nagdagsa sa Iloilo Provincial Capital kag sa Casa Real de Iloilo para magpasimpalad sa Mega Job Fair sang Public Employment Service Office sang probinsya subong adlaw. Handom ni Megan nga makatrabaho kaangot sa kurso nga iya tinapusan o kun hindi gani sa industriya sang retail. Sa kabugusan may masobra 13,000 ka job vacancies nga gintanyag ang 98 ka mga kompanya. 84 sa mga ini ang lokal, samtang 14 naman ang abroad. Gintabo naton ini subong kay graduation time. So gina-expect naton nga damo fresh graduates, damo ang nagapangita sang obra. Pila sa mga aplikante ang na-hire on the spot sa mga kumpanya nga ila ginaplayan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, ang naga. Ratsada! Mga puso, wala na sa panibago nga malain nga shampoo kung bagyo nga ginamonitor ang pag-asa nga posible mag-apekto sa pungsod. Apang nagalabot sa gihapon ang habagat pero sa mas jutay nga lugar na lang, partikular sa extreme northern Luzon. Posible man ang localized thunderstorms sa iban pang lugar. Sa datos naman sa Metro Weather, posible nga maka-experience ng ulan ang Western Visayas ug Negros Island region. May babasco nga ulan sa pinakabahin sang Capiz ug Iloilo. Lakip ang pinakalugar o kung bahin sang Negros Occidental. Mga kapuso, ginhiwat ang Kabalaka Expo 2026 sa Iloilo City sang Damlaglang. Ginbida sang exhibitor sa mga equipment nga ginagamit sa tion sang aksidente kag kalamidad. Lakip sa nagpasakop ang Bureau of Fire Protection, Office of Civil Defense 6, mga volunteer group kag iban pa nga government agencies. Magadugay ang Kabalaka Expo 2026 tubtob buwas, Biyernes. Pinagi sini mahatagan sang ihibalo ang publiko kag mapasanyog pa ang koordinasyon sa ahensya sang gobyerno. Para mapapreparar ang tao, mapulikan, to ensure na ready sila sa tion sa mga disasters and calamities. Mga kapuso, yari ang mga dapat balantayan sa The Master Cutter. Diin bala, mapadulong ang naglayas nga si Janine. Ano bala ang koneksyon ni Atoy kanday Janine Kagodri? Bantayan inakaron sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Samtang magahinulsol na bala si Martin kag Laila sa pagpanunto kay Isa. Ano bala mangin epekto sang away ni Laila kag Isa sa Task Force Firewall kag sa ilang misyon. Bantayan ang dugang pa nga mga eksena sa Task Force Firewall 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, matanaw ang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang aming official YouTube channel, GMA Regional TV, kay click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Madamong salamat mga kapuso, pati man sa aton mga kapuso abroad. Ako si Adrian Prieto. Ako naman si Gertrude Charlatan. Kami ang GMA Regional TV, wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtob subong matutod nga serbisyo gid lang. Tubtob was, ululupod gyapon kita tanan sa Ratsada.